Nako, ano bang nangyayari sa ating mga law enforcement agency, NBI at PNP? Okay? Ang NBI under ng Department of Justice. Ang PNP under ng DILG. Lahat yan Office of the President. Okay? Ang presidente ang nag-utos na mag-imbestiga, ipatupad ang batas sa lahat ng sektor o kahit kanino na posibleng sangkot sa iba't ibang kaso. Korupsyon, crime, at iba pa. Walang exemption. Kahit kapartido, kahit kakilala, kahit kamag-anak. Iyan ang order ng Pangulo. Kaya ko po pinapaalala yan kasi ngayon, sunod-sunod na po ang inaasahan nating mga court order, warrant of arrest, na utos sa mga iba't ibang kaso ng mga personalidad sa business, politika at mga government official. Politiko at government official. Yung issue ng graft in corruption sa flood control, marami na ang nabigyan ng warrant of arrest, order ng court. Yung iba nag-surrender, yung iba nahuli. Pero yung malaking personalidad, wala pang nahuli. Okay? Although yung kaso ni Saldico na nagtatago sa Europe, nag-utos na ang Pangulo, gawin ang lahat ng legal na paraan para mapabalik at mahuli si Saldico. Ang ibig sabihin niyan, pinagagalaw ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Makipag-coordinate sa Interpol o kaya ay government to government kung saan bansa sa Europe nagtatago si Saldico. Yan ang utos ng Pangulo. Okay? Itong linggong ito, anytime, maglalabas ng warrant of arrest ang korte kaugnay ng bagong kasong ipinail ng ombudsman laban kay dating Senador Bong Revilla at mga district engineer ng lalawigan ng Bulacan dyan sa malversation at saka graft in corruption na issue. Another warrant of arrest, police na naman at NBI ang aasahan natin. Kaya dumadami talaga. Ngayon, mayroong standing warrant of arrest, 2. Galing sa Laguna RTC at Lipa City RTC, Regional Trial Court, against Atong Ang. Nahulit na nag-surrender na ang 17 o 18 yata o 17 na mga co-accused sa kidnap for homicide, kidnapping for illegal detention ng mga sabongero. Nangyari ng 2021-2022 bago pumasok ang Marcos administration. Ngayon lang nagkaroon ng liwanag, kaya tuwan-tuwa yung pamilya ng mga sabongero. Nag-press conference pa ng isang araw at nagkaroon ng buhay, liwanag, pag-asa na mabibigyan silang justisya dahil meron ng mga court order to arrest Atong Ang. Ngayon nawawala si Atong Ang. Ang sinasabi ngayon ng mga otoridad, alam nila kung nasan, armado raw ng mga bodyguard. So, pag sinabi ng mga otoridad na armado at alam kung nasan, ba't hindi nyo mahuli? Imposible namang matalo ang gobyerno. Ay dito natin masusubukan ang pamunuan ng ating Philippine National Police at CIDG. Naalala ko tuloy kung nung nandyan pa si General Nicolas Torre III, walang duda, ni mahuhuli talaga dahil ibang klase ang prinsipyo ng mama. Talagang hinuhuli niya kahit nasa ilalim ng lupa, kahit nasa aeroplano, hinuhuli niya kahit na malalaking tao. Yun ang kailangang ipakita ng liderato ni General Nartates at yung director, ano bang pangalan ng director ngayon ng CIDG, under Remulla. Alam naman natin, ayaw man nilang aminin, natanggal si General Torre as Director General ng PNP dahil sa desisyon ng NAPOLCOM at ng DILG. Hindi sila nagkasundo. Yan naman talaga yun.
ayaw at sa gusto ng Pangulo, napilitan siyang sundin ang desisyon ng NAPOLCOM at ng DILG, sibakin si Torre. Sayang na sayang. Ulo ngayon may pwesto na. Civilian, General Manager na ngayon ng Metro Manila Development Authority. Pero kinukumpara ko lang. Kasi ako naniniwala, kaya rin ng kasalukuyang kapulisan at NBI kung anong nagawa ni General Torre na panghuli sa mga personalidad ng araw. Dapat ipakita nila kasi padami na ng padami ito. Maniwala kayo. Itong buwang ito hanggang February, marami pong warrant of arrest na pwedeng ilabas ng Sandigang Bayan sa mga involved sa korupsyon. Kasi yung sinasabing case build-up na ginagawa ng ombudsman, iyon ang basihan kaya medyo mabagal kasi mabigat at hindi ganun kadali ang case build-up, pag-develop ng kaso. Na siguraduhin makukumbinsi ang Sandigang Bayan Justices para mag-issue ng warrant of arrest. Katulad ng naunang ipinay nilang kaso laban sa mga engineer at kay Saldico. After 3 days, may warrant of arrest. So last Friday, nag-file ng another case laban kay Bong Revilla at yung mga iba pang engineer. Kaya asahan natin, sana ngayong linggo ito, may warrant of arrest. At yung susunod na kaso, sinabi po ni Ombudsman, Assistant Ombudsman at Spokesperson, Miko Labano, kilala ko yan. Sunod-sunod na raw po ang ipapay nilang kaso. Dahil halos nasa kanilang lahat ang volume, track ng mga dokumento na inirekomenda ng DPWH, Department of Justice at ng ICI nung bago pa lang natapos ang taon. For evaluation at for final ang magiging rekomendasyon na ginagawa ngayon. Kaya sunod-sunod na ito. Kaya PNP, NBI, sana po bilis-bilisan nyo, nakikusuyo lang. Kasi sayang ang court order, arrest order, kung walang mahuli. Babagal ang paghanap ng katarungan. Justice for all Filipino people na may-ari ng pera. Justice para sa lahat ng pamilya ng mga nawala buhay ng mga sabungero. At justice din para sa lahat ng akusado. Dahil lahat pong akusado, inosente yan. Sila'y akusado pa lang. Magta-trial pa at hindi pa napapatunayan. Lahat sila suspect, akusado, may karapatan pa silang lahat. Kaso kung nagtatago, tapos hindi mahuli ng mga otoridad, ay di ba insulto yan sa mamamayang Pilipino at sa mga biktima ng nawawalang sabungero. At iba pa. Marami pa eh. Marami pang dapat abangan at pwedeng mangyari. Kaya paki na lang po, walang personalan, issue lang po ito. Alam kong magagaling ang PNP at NBI. Mabuhay po kayo para sa mamamayang Pilipino.